O eto pa, gusto nyo sa pangatlong topic natin? Tobats! Sabi, sabi, sabi ng mga DDS, pang-15 na nga yung kandidatura ni Bato de la Rosa. Topic palagi ni Mark Ramos. Ay nako po, Lord. Hindi, kailangan kasi nating malaman talaga mga kababayan eh. Kung sino yung mga may utak at kung sino yung mga hindi gumagamit ng utak. Kung sino yung senador o kung sino yung mga tumatakbong senador para sa bayan, no? Pero or kung sino yung senador na tumatakbo para sa mga Duterte. O ha? Eh alam nyo kung sino yung mga yan, di ba? Si Robin hindi para sa Duterte yon, mga kababayan. No? Si Robin Padilla hindi senador ng mga Duterte yun. Senador ni Kibuloy yon. Eh, ikaw ba naman mapagamit ng helicopter? Ikaw ba naman mapahiram ng mga airtime sa SMNI? Oh. 'Di ba? Kaya umiyak ko, iyak nung nakulong si Buloyski, mga bossing. O eto, may sinasabi si Tobats, mga boss, Chief Amoser, no? Sabi niya dito, well, it is the duty of the government, no, to protect its citizen. Duty ng gobyerno yan. At kapag iyan ay pababayaan ng ating gobyerno, particularly ng chief executive, that is impeachable offense. Alam niyo po kung anong tinutukoy ni Bato de la Rosa dito, mga kababayan? ICC. No? Dahil rinig na nila at balitang-balita na nila na ang Department of Justice sa pangunguna po ni Boying Remulla na sekretary ng Department of Justice, mga boss, na makikipag-ugnayan na sila, no? Napag-uusapan na about itong mga EJK. Kaya ang resback ni Tobats, ano to? Pababayaan kami ng gobyerno na sa ibang kumbaga sa ICC kami hulihin. Uulitin ko ho, mga kababayan, no? Magiging patas tayo. Kung sakali si Bongbong Marcos na ating presidente ngayon gumawa ng kalokohan at siya ay nasa power at hindi natin mapaalis na mamamayang Pilipino kasi masyado niyang hinag yung kapangyarihan niya. ICC ang aano sa kanya. No? ICC ang magiging backup ng Pilipinas para serba ng warrant of arrest, arestuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Yun po ang magiging silbi ng International Criminal Court. Yung sinasabi nila na yung justice system ay pababayaan na, hindi ho, mga kababayan. Minsan sira din ang mga tuktok nito mga DDS no? Kapag ang usapin Kibuloy, dahil nga nandoon sa oblo si Kibuloy, wala ng justice system ang Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Wala ng batas ang Pilipinas. Bakit daw ho? Kasi si Buloyski nandoon sa loob. Kapag si Buloy ang pinag-uusapan, walang justice system. Kapag naman po kay dating Pangulong Duterte ang pinag-uusapan, mga bossing, bakit nyo papapasukin yung ICC? May justice system naman ang Pilipinas. Nakikita nyo ho, mga kababayan, yung mga style nila. Ano? Kailangan papabor lagi sa kanila. Kailangan sila lagi ang papanigan, mga bossing. Pagka hindi pumanig sa kanila, mag-e-EDSA. 32, mag-e-EDSA doon. Ilan yung vlogger? Mga 17. Bakit pumunta yung vlogger? Madaming palipad doon. Ano gagawin ng vlogger? Hihiga doon sa kalsada. Gigilid na ganon. Tapos sisilipin. Nagmukha na ba akong kawawa dito? Sisilipin ng vlogger nila. May nagpalipad na ba dyan? Mukha na akong kawawa dito. Hihiga ng ganon. Na ang pinunta doon dahil palipad ho, mga kababayan. Di ba? May sumama ba sa kanila?
yung dating presidente na paulit-ulit nagsusumigaw, isog ka ba, isog ka ba, isog ka ba? Paulit-ulit na nag-isog, isog, isog. 32 ang pumunta, 17 vlogger. Ay, nako. Uy, nandito din si Don Don. Oh, nandito din si Don Don. Don, ayaw mo na akong tawaging adik? Ayaw mo na akong tawaging gumagamit o bumabatak pa drug test? Nakakahiya kasi no? Kahapon tinawag mo ako na adik, di ba Don? Andito ka pala Don. Kahapon sabi ni Don Don, magpa-drug test ka muna. Sabi ko sa kanya, ang tanong ko naman mga kababayan, Don, pag tayong dalawa pinatayo ng pulis, no? Sa harapan nila. Sino unang tatanungin sa atin kung bumabatak? Ako o ikaw? So, sagot doon sa comment section, malamang si Don Don. Oh. Ay nako. Si Boying may sabi, papapasukin na nila ang ICC. Correct po, mga kababayan. O eto pa, hinayaan na lang niya na lapastanganin ang ating soberanya ng ibang entity like Interpol or ICC. So ibig kong sabihin, mga kababayan, yung mga bansa ho nakasali sa ICC, ibig hubang sabihin nun, mga pwedeng mga ma-impeach yung mga nandun. Dito po sa sinasabi ni Bato de la Rosa, kasi ang pagsali o pagbilang o pagbalik sa ICC o ang pagpapapasok sa ICC, mga bossing, ay impeachable offense. May na-impeach na ho kaya, mga kababayan, doon sa mga kasali sa ICC? Parang wala pa akong nababalitaan. Ano? Bagkos, ang sinasabi nila, mga bossing, back up ng bansa namin ito. Back up ng bansa namin ito. Di ba? Meron ako nakitang bike cam eh. Pinipilit nilang pag-usapan ulit yung bike cam. Kasi namamatay na ho na pinag-uusapan yung bike cam. May nakita ako dyan eh. Oh, bakit ayaw nyo pag-usapan yung bike cam? Kaya ka nga napapasok dito eh. Interesado din yung topic natin eh. O, di ba? Ipipilit nyo sa amin yung bike cam. Yung una, GAA ang pinag-uusapan dyan at meron na tayong mga vlog dyan. Paulit-ulitin natin. Ito, fresh. No? Anong araw ngayon? O, 26 dyan sa Pilipinas. O, ito, 25 lang. Yung bike cam, kayo-kayo na lang dyan. Na kapag ka nahuli kayo, una, GAA, biglang pag nahuli, bike cam pala. O, kayo-kayo na lang maglokohan dyan. O, hinayaan na nilang lapastanganin ang ating soberanya ng ibang entity like Interpol or ICC. Ang Interpol po, mga kababayan, talagang konektado tayo dyan. At sabi nga ho, mga bossing, ng Department of Justice, imposible at hindi maaari na maging hindi pabor sa Interpol ang ating magiging desisyon kung sakali na humiling sila sa atin. Tayo, hiling ng hiling. Uy, pakihuli nga si Tebes. Uy, pakiano nga yung ganitong wanted dito sa amin. Uy, pakiganito, ganyan nga. Tapos, pag sila na ang hinilingan ng ICC at ipapatupad sa atin, ay hindi pwede. O, nakikita nyo na, mga boss? Nakikita nyo na ho? Yung kalalagyan nitong mga to, kaya ho nag-uumingay si Bato eh. Kaya ho si dating Pangulong Duterte, ayan, lahat na ibinato. Wala pa din ho. Kaya siguro ang emotion din ni Bongo, mixed emotion, Top 5 si Bongo sa senatorial race. Pero hindi makapag-enjoy. Kasi pagpasok ng ICC, mga bossing, pagpasok ng ICC, wala. Baliwala. Ang top 5 ni Bongo, mga kababayan. Tuloy pa natin. Kung hayaan niya na hindi niya depensahan ang kanyang mga kinasakupan,
Well, alam mo na kung anong kahinatnan niyan. That's an impeachable offense daw, sabi ni Bato de la Rosa. Paano kung ang naka-back up dyan, 15 million nakakamping? Mamamayang Pilipino yun. Paano kung ang naka-back up dyan, hindi ko na kukumpletuhin yung 31 million ha, 25 million na lang kasi sabihin na natin 6 million. No, yung tumalikod kay Pangulong Bongbong Marcos, partida na yan ha. Partida na yan. Exage na yung number na yan. Paano kung ganun kadami ang naka-back up na pabalikin ang ICC? Paano mo mapapa-impeach ang presidente? Di ba? Paano mo mapapa-impeach ang nakaupo? Paano yun, Tobats? Kung ano-ano na lang po yung sinasabi ng kampo ni Bato de la Rosa kasi mga boss. No? Hilo na, litong-lito na stress na po sila, mga kababayan. Tapos dagdagan pa nung vice-presidente na dahil po sa sobrang stress, hindi na magkasya sa utak ng vice-presidente, mga kababayan, yung problema, ayun, dinagdagan pa, akala niya makakatulong. Pag pinagbantaan si Pangulong Bongbong Marcos, yung asawa, at yung pinsan na si Martin Romualdez, akala makakatulong. Dagdag pa ho sa sakit ng ulo, mga bossing. Di ho ba? Kung ikaw matalino kang tao, rerektahin mo. Pupuntahan mo yung mismong problema at yun yung sasagutin mo. Mababawasan yung problema mo pagka nasagot mo. Pero yung magdadagdag ka pa, no? Yung magdadagdag ka pa ng sakit ng ulo mo, wala na ho. Sabi ni Arnold Bernaldo, rally nyo nga, nilalangaw, milyones pa pinagsasasabi mo magbaback up, bayaran ka. Paano naman yung 32 nyo? Dating Pangulong Duterte pa ang sumisigaw doon. Huwag niyong sabihin na yung rally ninyo, yung rally ng INC, kayo yun. Samantalang ginamitan lang naman ginamitan ng word na peace para sa kapayapaan yung mga miyembro ng INC para mapapunta sila. Sabihin nyo kung rekta, para kay Digong to, para sa mga Duterte tong rally na to. Kung ganun ang ginamit na word ng INC, sa tingin mo magpupuntahan yung mga miyembro? Hindi. No? Ginamitan ng salitang peace. Kaya nagsipuntahan. Pero tingnan mo, si Duterte ang nagsasalita, isog. 32 ang pumunta, isog ka ba? Putang ina, kalahati ng basketball court hindi nyo na mapuno. Dati ayabang nila no, Liwasan Bonifacio, punong-puno. Okay, sige. Given, naniwala kami. Nakita namin puno nila yung Liwasan Bonifacio. Sumunod na mga araw, sugulit, lumakas ang loob. Dami natin, no? Putik na. Matatapos yung 2024, 32 na lang yung umaatid doon sa isog-isog nila. Napagod na yung dating Pangulo. Isog ka ba? Kung isog ka, lumabas ka, makisama. Biruin nyo yun. Di ba? Patulan natin. Suportado ng INC ang Duterte. So, ano naman? Wala nang impeachment na magaganap? Hindi naman di ba? Tuloy ang impeachment. Naghihintay lang ng tamang oras. Kung suportado, so, ano ba yun? Korte Suprema ba yun? Ang daming pumunta na INC doon sa rally. Hindi na, wala nang impeachment. Ang daming pumunta na INC doon sa rally nila. Hindi na. Wala nang tawag dito? Wala nang INC. Meron pa din Paano yun? Paano yun? Ang tanong ngayon, kung yung mga miyembro ba ng INC, ganun din ang suporta nila? Kung hindi ginamitan ng word na peace, tingin mo pupunta, makikiisa yung iba dyan?
Baka dahil lang do'n sa word na peace, 'no, sa salitang peace kaya sila pumunta, 'di ho ba, mga kababayan?